Sumentro sa financial at bidding processes ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament sa pagpapatuloy ng inquiry kaugnay sa umano'y irregular transactions ng MBHTE. Ang detalye mula kay Naphtali Velarde. Sa pagpapatuloy ng inquiry ng Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y irregular transactions ng MBHTE araw ng Huwebes, September 18, tinalakay ang usapin sa financial at bidding processes ng kinukwestiyon ng mga transaksyon kabilang ng procurement ng learning resources, ang school-based feeding program at school infrastructure projects sa buong BARM region. Nilinaw ng Awards Committee Secretariat Head Mubarak Pandi na ang mga procured books at learning materials ay accredited at sumusunod sa standards na itinakda ng Education Department. Sinabi naman ng Health and Nutrition Head ng MBHTE na si Giselle Amera Ali na ang school-based feeding program ng ministry na itinulad sa national initiatives ay naglalayong labanan ang malnutrisyon at mapahusay ang nutrition at academic performance ng bangsamoro learners. Ayon kay Administrative and Finance Director Samera Monib, makakatulong ang inquiry para mapalakas ng ministry ang internal at external systems nito lalo na sa procurement at payment processes. Hiniling naman ng komite ng MBHTE na magsumite ng karagdagang supporting documents para sa committee report na ipipresenta sa plenary para sa patuloy na paghimay sa usapin. Actually, yung sa suppliers, hindi naman nag-wrap up kami, napakinggan namin lahat. Then natutuwa kami kasi nga maganda yung paghawak ng task force. So ibig sabihin yung data ng task force is also updated. May mga konti lang na hindi na-update, pero eventually they will be passing documents sa task force. Then natutuwa din kami na nalaman may mga ahensya din na walang utang. So masaya din kami for that. Then pangatlo, simula nung tumakbo po yung task force na ginawa ng ating butihing Chief Minister, madami na po silang nasingil. Ibig sabihin, mas madami na po yung bayad, mas efficient. At ang pinakamaganda din sa narinig namin about the task force, hindi sila nakikipag-ugnayan sa supplier, pero gumawa sila ng pamamaraan na hindi sila ma-impluwensyahan. Ang gusto lang nila is malaman kung yung ahensya ginagawa yung tama nilang gawain. Ibig sabihin, kung prepared na lahat, bayad na kagad. So, sabi ko, so paano nyo natutulungan yung mga unpaid? Sinabi naman nila, eventually they have this link, no? Kung saan pwedeng i-click ng supplier. Tapos doon, mag-guide sila kung kailangan na mag-demand letter sa opisina o kailangan lang mag-follow up. So, sa tingin ko tama naman yun. At least hindi sila na-influensahan. So, hindi din pwedeng sabihin ng mga ministry sa kanila, iniipit nyo kami kasi gusto nyo mabayaran si ABC. So, ang gusto lang mangyari ng task force is tama yung pamamaraan ng pagbayad. Ibig sabihin, pag kumpleto na yung dokumento, pag may budget na, bayad agad. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.